Good afternoon, First School family, and welcome to the First Cup Technology Quiz Bee na gaganapin ngayong hapon ng Biyernes, May 21, 2021. Magandang hapon din sa mga kalahok ng ating Technology Quiz Bee. Live tayo ngayon sa Facebook. At kami ang inyong host para sa quiz bee na ito. Ako si Ma'am KZ. At ako naman si Ma'am Haru. At muli, welcome sa Technology Quiz Bee. Ma'am Haru, excited ka na ba sa quiz bee na ito? Oo naman, Ma'am Case. Yung mga tagapanood kaya natin, excited na rin? Sino-sino ba yung ating mga tagapanood ngayon? Kamusta ka na? JM? Jade Luis? Rosel? Sir Joffer, nandito rin. Sir Bernie, si Ma'am Berlin, si Ma'am Main. Okay, so sa ating mga grade 11 students, stay tuned kasi kayo mismo ay maaaring mag-participate at makakuha ng puntos para sa inyong section. Paano? Abangan. Kaya invite nyo na rin ang inyong mga kaklase na manood sa FB Live ngayon. So para sa detalye ng ating kompetisyon, dako naman tayo sa mechanics. So una sa lahat, kay bawat section ay may tigda-dalawang representative. Ang mga ito ay yung may pinakamataas na average sa subject ng mathematics, science, at empowerment technology. Wow, Ma'am Case, bigatin pala itong ating mga kalahok. Ikalawa, mayroong 3 round yung ating kompetisyon. Easy, average, at difficult. Ang ikatlo naman, ang mga tanong ay manggagaling sa mga sumusunod na kategorya: mathematics, earth and life science, electricity and electronics, empowerment technology, at practical workshop. Ika-4, multiple choice ang format ng mga katanungan. Ito naman na nakakatuwa ngayon, ang ika-5. Ang mga kalahok ay maaaring gumamit ng calculator. Na all, Ma'am Case, pwedeng gumamit ng Calcu. Okay, so para sa ika-6, tunay niyang napapanahon ang technology quiz bee natin dahil gagamit talaga tayo ng technology. Sapagkat ang platform na gagamitin ng ating mga kalahok ay quizzes. Okay, para sa ating ika-7 mechanics, sakaling ang isang kalahok ay magkaroon ng technical problem, itutuloy pa rin ang kompetisyon. Kaya bago pa man nagsimula ang kompetisyon, pinayuhan na ang mga kalahok na kung maaari ay meron silang isa pang reserbang gadget na maaaring magamit kung magkaroon ng problema ang kasalukuyang gadget na ginagamit nila at nang makabalik agad sila sa kompetisyon. Kasama na rin dito ang pag-check ng kanilang internet connection. Ika-8, makikita sa slide ang table ng point distribution ng bawat round at kung ilang segundong itatagal ng bawat katanungan. May 10 katanungan para sa easy round na tatagal ng 30 seconds. May tig-5 katanungan naman para sa average at difficult round. Tatagal ng 60 seconds ang average round, samantalang 120 seconds naman ang sa difficult round. Ang ika-9 naman, ang puntos ay nakabase sa kung gaano kabilis napili ng kalahok ang tamang kasagutan. Ibig sabihin, kahit parehong tama ang sagot ng mga kalahok, mas mataas ang puntos ng nauna. At para sa huli at pinaka-inaabangan ng lahat, Ma'am Haru, ano nga ba yung maaaring matanggap ng ating mga kalahok? Salamat, Ma'am Case. So narito ang mga prizes na maaari nilang matanggap. Para sa unang karangalan, tumataginting na 200 first cup points na may kasamang 1,000 pesos na load. Para sa ikalawang karangalan, 150 first cup points na may kasamang 750 pesos na load. Para sa ikatlong karangalan, 100 first cup points na may kasamang 500 pesos na load. At para naman sa ibang kalahok, makakakuha pa rin kayo ng 30 first cup points para sa inyong section. Lahat ay magkakaroon rin ng e-certificates. Po naman, 1,750 at 500 pesos load. Tama ba yung narinig ko, Ma'am Haru? Yes, Ma'am Case, tama ang iyong narinig. So, kukuhanin na lang ng mga nanalo yung prizes kay Sir Rai. Char! Okay. So, 1,750 at 500 pesos na load. Pero, Ma'am Case, wait, there's more. Di ba nabanggit ko kanina na yung ating mga grade 11 student supporters ay maaari ding mag-participate sa kompetisyon? Magkakaroon kasi tayo ng Ogens questions. So, ano ba ito? At ano ang mechanics, Ma'am Case?
Ayan, Ma'am Haru, dahil gustong-gusto ng First Cup team na na-engage natin ang mga tagapanood tuwing may kompetisyon na naka-FB Live, naisipan ng team na bumuo ng audience questions. So narito ang mga mechanics. Una, lahat ng grade 11 students ay inaanyayahan pong makilahok sa pagsagot sa mga katanungan. Ikalawa, mayroong 5 audience questions na itatanong sa kompetisyon at dapat nila itong abangan kung kailan lilitaw. Ang ikatlo naman, ikokomento ng grade 11 students ang sagot sa FB Live post. Sundin ang format na makikita sa slide, sagot muna, dash, and then the section. So mahalagang sundin ang format kasi hindi tatanggapin ang kasagutang hindi naaayon sa format. Ikaapat, ang unang grade 11 student na makakapagkomento ng tamang kasagutan na may tamang format ay magkakamit ng 10 first cup points para sa kanyang section. At ang panghuli, ang mga mananalo ay i-announce sa pagtatapos ng ating Quiz Bee competition. Ayan, Ma'am Keys. So, kamustahin nga muna ulit natin ang ating mga tagapanood. Grade 11 students, excited na ba kayo mag-participate sa audience questions? Sino ba dyan na excited na? Basahin nga natin yung ating comment section. Ayan, so meron na agad sagot si Jerwin. Wala pang tanong. Excited. Okay, nasan yung iba nating grade 11 students? Si Jerwin lang ba? So, nandito sila Princess, si Arvin. Wow, si Ma'am Patty nanonood din. O, si Ian. Si Ma'am Lalin. Si Ma'am Carol nandito. Ba't parang puro teachers yung nakikita ko? Nasaan na yung grade 11 students class? Ayain niyo yung mga kaklase niyo. O, nandito rin si Danica. Si Diana. Si Armar. Okay, so dahil excited na kayo, kilalanin na natin kung sino-sino ang mga kalahok sa Technology Quiz Bee. Okay, so narito po ang mga kalahok para sa ating Quiz Bee. So Alvarez Rosemary ng Masikap, Anorico Avril ng Malikhain, Anorico Christine Joy ng Masinop, Burse Rose Malin ng Masigasig. Class, i-cheer naman natin yung ating mga kaklase. So narito rin sina De La Cruz Eliza ng Masikap, Frane Carl Kesley ng Masinop, Galang Ivan ng Magiting, Mangabat Maria Cristina ng Magiting. Gayun din naman si Montero Elric Kyle ng Matapat, Navarro John Kenneth ng Malikhain, Resilio Roan Joy ng Magalang, Reyes Cristela ng Matatag. Okay, so narito naman sina Tala-Tala Neil ng Matatag, Tolentino Leyna din ng Masigasig, Viernes Maverick ng Magalang, at Yutuk Troy Jeremy ng Matapat. At dahil kilala na natin yung mga kalahok, wag na natin patagalin pa, simulan na natin ang kompetisyon. Okay, Ma'am Case. Simulan na natin agad sa ating audience question number 1. Grade 11 students, mag-ready na kasi narito ang ating unang katanungan. Handa na ba kayo? Para sa 10 first cup points, ito ang unang question. Alin sa mga sumusunod ang hindi course specialization sa first school? Alin sa mga sumusunod ang hindi course specialization sa first school? A. Electrical installation and maintenance. B. Electronic products assembly and servicing. C. Industrial automation technologies. Or D. Mechatronics servicing. Okay, so may mga pangilan-gilan ng nagsagot sa ating comment section. At ang tamang kasagutan ay letter C, Industrial Automation Technologies. I-announce na lang namin ang winners mamaya pagpatapos na ang ating kompetisyon. Balik na tayo sa ating Quiz Bee proper, Ma'am Kiss, kasi mukhang naghihintay na yung ating 16 participants. Oo nga eh. Ang balita ko kanina pa naghihintay yung mga yon. Okay? Pero reminder lang, yung mga unang tanong will be the easy round.
Okay, that will be 10 questions, 5 questions for the average and 5 questions for the difficult. So, unahin natin si average. So, question number 1. So, 3.3 micrograms is how many grams? Okay, 3.3 micrograms is how many grams? 3,300 grams, 3,300,000 grams, 0.033 grams, 0.0000033 grams. Okay, and the correct answer is 0.0000033 grams. Grabe, Ma'am Case. Easy question pa lang to. Parang hard na. Okay, Okay, so siguro dako naman, nabigla sila, Ma'am Haru. kinakabahan yata. Sige, dako naman tayo sa question number 2. Okay, so easy round, question number 2. Which of the following illustrates a conjunction? Which of the following illustrates a conjunction? I am rich or happy. I am rich and happy. I am rich, therefore I am happy. I am not happy. Okay, so may nanguna na sa magiting. Ang sagot ay, I am rich and happy. Okay, so naka-warm up na ata ang ating mga kalahok, ano? Okay, so proceed tayo sa third question ng ating easy round. Okay, so which of the following briefly summarizes the law of electric charge? So which of the following briefly summarizes the law of electric charge? Charges that are opposite repel and charges that are the same attract. Charges always repel. Charges always attract. Or charges that are opposite attract and charges that are same repel. Okay, so ayun na ang mga changes sa leaderboard. At ang tamang sagot ay charges that are opposite attract and charges that are the same repel. Para naman sa ika-4 na katanungan sa easy round. In flowcharting, which of the following is represented by an elongated hexagon and is used for steps like setting a switch or initializing a routine? In flowcharting, which of the following is represented by an elongated hexagon and is used for steps like setting a switch or initializing a routine? Decision, preparation, process, or terminate? Okay, so nangunguna pa rin yung magiting. Ang tamang kasagutan ay preparation. Okay, so dako tayo sa ating break. Okay, so meron tayong audience question number 2, still for 10 first cup points. So sana ready ang ating mga grade 11 students na nanonood. Okay, so here is your question. So alin sa mga sumusunod ang hindi per school value? Alin sa mga sumusunod ang hindi per school value? A. Authenticity. B. Creativity. C. Empathy. D. Excellence. E. Integrity. F. Innovation. G. Reliability. H. Teamwork.
Okay, so shout out kay Ma'am Rina, kay Sir Joffer, kay Mariela. Okay? Kasama natin manood. Ma'am Haru, meron po bang nakatamang sagot? Malalaman natin mamaya, Ma'am Keys. Okay, so kasi ang tamang sagot ay creativity. Okay, so babalik naman tayo sa ating competition proper. Para sa ikalimang katanungan sa easy round, which law states that an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion unless acted on by an unbalanced force? Which law states that an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion unless acted on by an unbalanced force? Law of inertia, law of acceleration, law of interaction, law of universal gravitation. Wow, biglang nagbago yung ating leaderboard. Matatag na ang leading ngayon. Okay, so ituloy na natin ang ating easy round. So for our sixth question, one atom loses an electron to form a positive ion and the other atom gains an electron to form a negative ion. In what chemical bond does this occur? So one atom loses an electron to form a positive ion and the other atom gains an electron to form a negative ion. In what chemical bond does this occur? Metallic bond, covalent bond, ionic bond, or shared bond? Sige, tingnan natin kung sino na ang nangunguna. Okay, so nangunguna ang malikhain. Okay, at ang tamang sagot ay ionic bond. Okay, so question number 7 ng easy round. In computer terminology, which of the following refers to a set of step-by-step instructions placed in the right order to make something useful? In computer terminology, which of the following refers to a set of step-by-step instructions placed in the right order to make something useful? Algorithm, argument, arithmetic operators, or arrays? Grabe, nakakakaba naman itong leaderboard natin, Ma'am Keys, kasi every time nagbabago kung sino yung mga pumapalit doon sa pwesto. Pero leading pa rin tayo sa malikhain, ano? So, the correct answer is algorithm. Okay, so ituloy natin, Ma'am Haru. Okay, for our question number 8 ng easy round. So in C programming, what command must be used to read a formatted input from the standard input such as keyboards? In C programming, what command must be used to read the formatted input from the standard input such as keyboards? Sharp include stdio.h, int main, printf, or scanf. Okay, so nangunguna pa rin po ang ating malikhain. Okay, so ang tamang sagot dito sa question number 8 ay scanf. Okay, Ma'am Keys, dako ulit tayo sa ating audience question. Number 3. Handa na ba ulit kayo, grade 11 students? So for our audience question number 3,
Alin sa mga sumusunod ang ino-offer na technical short course or courses ng first school? Alin sa mga sumusunod ang ino-offer na technical short course or courses ng first school? A. Electrical wiring installation. B. Electro-pneumatics. C. Industrial electricity. D. Mechanical basics. E. Programmable logic control. F. Lahat ng mga nabanggit. Shout out sa mga nanonood, kay Christina Cassandra, kay Jamila, kay Desiree, kay Carmela. Sagot lang tayo, grade 11. Okay, so ang tamang kasagutan ay F. Lahat ng mga nabanggit. Okay, so class, lahat ng ito ay ino-offer na technical short courses ng first school. Balik tayo sa ating quiz B proper, Ma'am Case. So last 2 questions para sa easy round. Okay. So, wag na nating patagalin pa. Doon na tayo sa question number 9 ng easy round. Okay, so in statistics, which of the following variables is not categorical? So in statistics, which of the following variables is not categorical? Age, gender, marital status, or color? Okay, time's up. So, ang nangunguna ngayon ay malikhain pa rin. Okay, at ang tamang sagot ay age. Okay, so dako naman tayo sa huling question ng ating easy round. Kasi pagkatapos nito, magbabago na kung ilang seconds yung average round. Which of the following is the process of joining two metals with the use of solder alloy? Which of the following is the process of joining two metals with the use of solder alloy? Bolting, riveting, splicing, soldering. Okay, so malikhain pa rin yung ating leading scorer. So the correct answer is soldering. Wow, tama lahat ng participants natin. Okay, so alam na alam nila yung word na soldering, ano? Okay, so doon natapos yung ating easy round. Okay, so yung susunod na 5 tanong will be average round na merong 60 seconds per question. Okay, so simulan na natin ang ating average. So, average round. Question number 11. Okay, so a list of 5 pulse rates is as follows: 70, 64, 80, 74, 92. What is the median for this list? A list of 5 pulse rates is as follows: 70, 64, 80, 74, 92. What is the median for this list? 76, 77, 74, or 80? Ang bibilis naman sumagot ng ating grade 11 students, Ma'am Ace. Math yan, di ba? Okay, baka naalala nila yung statistics nila, no, Ma'am Haru? Mga mathematician pala itong ating participants. So, tingnan natin kung sino ang nangunguna ngayon. Okay, so nagbago ang ating leaderboard. So, nangunguna na ang matatag. At ang tamang sagot sa question na to ay 74. Okay, so for question number 12, average round pa rin.
Calculate the electric power of a set of lights with 5 volts and 0.4 amp of current. Calculate the electric power of a set of lights with 5 volts and 0.4 amp of current. 2 volts, 2 watts, 12.5 volts, 12.5 watts. Meron na isang hindi pa nagsasagot. Yun. Okay. Wow, so this time magalang naman yung ating leading scorer. So ang correct answer ay 2 watts. Okay, so medyo mahigpit yung labanan ngayon. Nagbabago-bago ang ating status or standing sa ating leaderboard. Okay, so bago tayo mag-proceed with the other question ng average, magkaroon muna tayo ng audience questions. Okay, so for our audience question number 4. Okay, for 10 first cup points pa din ito. Ready na ba ang ating mga grade 11 students na nanonood? Yan, okay, so ready nyo na ang inyong answer dito. So tama o mali? Ang first school ay matatagpuan sa First Philippine Industrial Park or FPIP. Tama o mali? Ang first school ay matatagpuan sa First Philippine Industrial Park or FPIP. Okay, so ang tamang sagot, syempre, tama, di ba? Okay, kasi nandun siya sa loob ng FPIP. Yan. So para doon sa mga nakarating na ng first school, yan. So di ba papasok kayo dun sa gate 1, then nilalakarin niyo siya papunta or sasakay kayo ng shuttle, di ba? Or para sa hindi pa nakapunta, so ito po yung mapa nandito sa ating slide ngayon. Okay? Okay po ba, Ma'am Haru? Ma'am Kiss, mukhang marami nang nakarating sa first school kasi ang daming sumagot ng tama sa ating comment section ng ating Facebook Live. Ma'am Kiss? Okay, so para sa ating average round pa din, question number 13. So calculate the voltage of an object with 5 amps of current and 15 ohms of resistance. Calculate the voltage of an object with 5 amps of current and 15 ohms of resistance. 3 volts, 10 volts, 75 volts, or 15 volts. Okay, so shout out muna ako sa mga nanonood pa rin sa ating Facebook Live. Dito na Jessa, si Amy, si Maria Cristina, at suki natin sa pagsagot, si Jerwin. Ayan, so may sagot na lahat ng contestants natin. Hello din kay Kyle. Kay Karen. Okay. So ito, Ma'am Haru, ang leaderboard natin ngayon. Nangunguna pa rin po ang Magalang. Okay, 75 volts. So 13 sa mga kalahok natin ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, so proceed tayo sa next question, Ma'am Kiss. Dahil sa question number 14. Average round. 4 resistors
resistors with values of 500 ohms, 470 ohms, 330 ohms, and 270 ohms are connected in series. What will be the resulting total resistance? 4 resistors with values of 500 ohms, 470 ohms, 330 ohms, and 270 ohms are connected in series. What will be the resulting total resistance? 92 ohms, 95 ohms, 1,570 ohms, or 1,575 ohms. So, ina-allow natin yung ating mga participants na gumamit ng CalQ, Ma'am Keys, di ba? Opo, Ma'am Haru. Kaya dapat medyo mabilis na itong sagot natin dito, ano? Okay. Okay, so no changes, no? Magalang pa rin yung nakakuha ng top 1 sa leaderboard. So, ang tamang kasagutan ay 1,570 ohms. So, 13 pa rin ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, so para sa panghuling tanong sa average round, okay, ito na siya. Okay, so what is the measurement reading of the given micrometer? What is the measurement reading of the given micrometer? 2 millimeter, 2.35 millimeter, 2.55 millimeter, and 2.85 millimeter. So, tingin ko yung ibang grade 11 students na nanonood ngayon, ano, naaalala nyo ba to? Yan. Ano kaya yung reading sa micrometer? Kaya yung reading ng micrometer na yan. Okay, so siguro sure na sila sa mga sagot nila. Okay, time's up po. So, tingnan natin kung sino ang nangunguna. Yun. So, magalang pa rin po yung nangunguna. So, ang tamang kasagutan ay 2.35 mm. At 15 sa ating mga kalahok ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, so dyan nagtatapos yung ating average round. Yung susunod na katanungan, o susunod na mga katanungan ay para naman sa difficult round na merong 120 seconds. So sige, Ma'am Keys, para sa unang katanungan ng difficult round, 16th question na natin. Assume that the perimeter of a rectangular plot of land is 480 feet. The length is twice the width. Find the length of the rectangular plot of land. Assume that the perimeter of a rectangular plot of land is 480 feet. The length is twice the width. Find the length of the rectangular plot of land. 80 feet, 120 feet, 160 feet, or 240 feet. Grabe, ang bibilis magsagot ng iba. Yung mga audience natin, baka gusto rin nilang sumagot. Comment. Okay, so shout out sa ating mga viewers. Ayain nyo pa yung inyong mga kaklase para mag-participate sa ating audience question. Parang masyadong malaki yung 120 seconds na nilaan natin, Ma'am Keys, para sa difficult round. Kaya nga, Ma'am Haru, parang kabisado na nila ang ating perimeter, ang length, ang width, ano? So shout out sa ating dalawang math teachers dyan, Ma'am Jo and Ma'am Panji. Nanonood ba sila ngayon? Kailangan nilang manood para makita nila kung gaano kabilis magsagot ng math ang ating mga contestants.
at kung ilan yung makakakuha ng correct answers. Correct answers. Ten seconds. Sino na kaya yung manguna? Okay, so for our first, ayun, magalang pa din po ang nangunguna at isa lamang ang nakakuha ng tamang sagot. So 166 Grabe. po yung tamang sagot. Sino kaya yung Siguro- nag-iisang yon? Siguro nalito sila dun sa length is twice the width, ano? Kaya nga, Ma'am Kiss eh. Okay? Pero para naman medyo mabawasan yung stress ng ating mga kalahok, so bigyan muna natin ng konting break para sa ating huling audience question. Yan, yung audience question number 5. So for 10 first cup points. Okay, so ready na ba ulit ang ating mga manonood na grade 11 students? Ayan. So, i-ready nyo na ang inyong mga comment. Okay, so ito na po ang inyong katanungan. So, kailan ang simula ng enrollment sa first school ng grade 11 students para sa school year 2021 to 2022? So, kailan ang simula ng enrollment sa first school ng grade 11 students para sa school year 2021 to 2022? A. May 12, 2021. B. June 12, 2021. C. July 12, 2021. Or D. August 12, 2021. Okay, so ang tamang sagot dito sa ating tanong ay A. May 12, 2021. So nagsimula na siya ngayong May. So ipag-anyaya nyo na mag-enroll na yung mga nagpa-reserve. Okay? At mag-anyaya pa kayo nung iba pang students or na grade 10 students na mga kakilala nyo. Okay, na dito mag-aral sa ating school, sa first school. Tama ba, Ma'am Haru? Yes, Ma'am Kiss. And also, shout out lang sa mga bagong pasok na viewers natin sa Facebook Live. Ano? So, kana Christian Borabo, Mark Joshua Paz, Bernadette. Ayan. So, sila yung mga bagong pasok natin na sumagot din doon sa audience question. Okay. So, balik na tayo sa competition proper. Okay lang po ba? Narito pa po ba ang aking partner? Yes, Ma'am Kiss. Sige po, balik na tayo. Para sa pangalawang katanungan sa difficult round, mukhang nakapagpahinga naman na yung ating mga participants, ano? Ready na ulit sila. So, question 17 na ito. Ma'am Kiss, 3 questions na lang after nito. What is the measurement reading of the given caliper? What is the measurement reading of the given caliper? 8 millimeters, 8.45 millimeters, 53 millimeters, or 53.45 millimeters? Grabe, Ma'am Is. Puro measurement reading tayo. Tamang-tama, di ba? Ang gagamitin nila ito sa kanilang work immersion. Kaya nga, Ma'am Haru, lalong-lalo na yung mga na-feature natin dito sa Quiz Bee ng mga measuring instruments. Kailangan alam na alam nila kung paano babasahin yung mga measurements, no? Pansin ko kasi sa mga resume ng ating mga students, nakalagay doon, maalam silang magbasa ng mga measuring tools. So siguro yung mga participants natin na grade 11 students, alam din yung isasagot dyan sa ating measurement reading ng caliper. Ma'am, please paki-zoom in nga ulit yung image ng caliper. Baka gustong magsagot ng ating mga audience eh. Ayan. So this is the vernier caliper. One of the measuring instruments na ginamit sa workshop 1.
Natatandaan pa kaya ng ating mga grade 11 student? Maaaring makita nyo yan doon sa inyong work immersion. Meron ho bang nagsasagot sa comment section? Walang gustong magsagot, Ma'am Kate. Naiiya yata eh. Four, three. So, ano na kaya yung ating leaderboard? Wow, so medyo steady yung magalang sa first place, ano? So, the correct answer is 53.45 millimeters. So, 8 yung nakakuha ng tamang kasagutan. Ma'am Keys, 3 questions na lang. Ayan. So, ano kaya ang magiging standing nila pag natapos na ang 3 questions na ito, no? Okay, so para hindi na kayo mag-antay itong ating mga kalahok. So ito na po ang ating question number 18 ng difficult round. So what is the decoded value of the given resistor, blue, gray, black, gold? So what is the decoded value of the given resistor, blue, gray, black, gold? 68 ohms plus minus 5%, 68 ohms plus minus 10%, 790 ohms plus minus 5%, or 790 ohms plus minus 10%. Okay, para sa audience natin, ito ho ang inyong resistor. So, blue, gray, black, gold. So, natatandaan pa kaya ng grade 11 students natin kung anong klaseng resistor ito, Ma'am Keys? So, napaka-importante din na maalala nila yung mga component, ano, Ma'am Haru? Yes, kasi ito yung madalas na nakikita sa mga circuit boards natin. Pagka sila ay nakasok doon sa company na more on electronics yung ginagawa, so especially dun sa specialization na EPAS, ano? Kailangan kabisado nila to. Yung resistor color coding. So, bawat kulay dyan sa resistor ay may katumbas na number, value. Okay, so yun yung dinedecode ng ating mga participants. May ginto pala sa resistor, ano, Ma'am Keys? Opo, Ma'am Haru. Pati yung sa ating mga circuit board, may konting ginto doon. Nako, baka magtungkab na lang ng mga... Baka mag-ipon na sila ng maraming circuit board, ano? Tutunawin yung ginto. Yan. So, sino na kaya ang nangunguna sa ating mga kalahok? Okay. So, yun, may pagbabago. So, pero nangunguna pa rin ang magalang. Okay? So, ang tamang sagot po ay 68 ohms plus minus 5%. So, 10 sa ating mga kalahok ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, siguro yung iba napaisip, bakit kaya ganon? Ayan. So, balikan na lang ulit natin yung mga previous na lesson, bakit ganon yung naging sagot. Okay, Ma'am Haru? Questions na lang tayo. So, kapag hindi nakatama ng sagot yung ibang participants, so maaaring magalang na yung makakuha ng ating top 1 place doon sa ating leaderboard. Kaya dapat, grade 11 students, i-cheer nyo yung iba ninyong kaklase. Nasa yung ating mga grade 11 students na naririto. Ayan, so nag-cheer sina Christina, Cassandra, nasa na yung iba? So medyo may delay din kasi yung Facebook Live natin, Ma'am Keys, ano? Kaya siguro hindi ko makita yung ibang nag-cheer dito. So yan, nandito na si JM. Sabi niya, go matatag. How about yung ibang section? Ayan, si Christian, sabi niya, go magalang. O si JM ulit, napaka-supportive naman ito. Go Neil and Tella. Sabi ni Jessa, go matapat.
Si Jerwin, go! Tella and Neil. O, si Ellie. O, let's go, magalang. Konting kembot na lang, sabi ni Christina. Sabi ni Ian, go matapat. Si Princess, go masinop. Ano po bang So- gusto nilang kembot, Ma'am Haru? Baka kailangan kumembot ni Ma'am Casey. Ma'am Case? Okay, so yan, nabuhayan na sila. So last two questions. Proceed na tayo sa question number 19, Ma'am Case. Yan na. So the given program illustrates the use of if-else construct in C programming. What is the output of the program? The given program illustrates the use of if-else construct in C programming. What is the output of the program? The output will display the value is less than 10. The output will display the value is greater than 10. The output will display the value is equal to 10. The output will have no display. In case paki-zoom yung ating code, ayan. So kung naalala ninyo yung naging collaboration ng ating science and empowerment technology, di ba? So gamit na gamit yung programming natin, programming skills. Siguro naman natandaan ng ating mga participants and also our audience kung paano mag-program, di ba? Ayan. So parang mga words lang itong nakikita natin. Pero these words has meaning. Ito ay Ma'am Haru, baka computer lang. mamiss nila yung programming. Kaya nga, ano, kapag ka natapos na sila sa first school, nakagraduate na. Nabasahin ko lang yung ibang nag-feature dito na hindi ko nabasa kanina. Sabi ni Maria Marcela, both Troy and Kyle. Si Sir Bernie, meron ng love team, Netela. Gumagawa ng love team ang advisor, ganon? Kaya nga eh. Sabi ni Bernadette, go matapat. Sabi ni Danica, go magalang. Sabi ni Sir Joffer, go magiting. Okay, time's up na po. Okay, so sino kaya ang nangunguna? Ayun. Okay, so medyo gumalaw pero leading pa rin yung magalang. So 7 yung nakakuha ng tamang kasagutan doon sa ating programming and the correct answer is the output will display the value is greater than 10. Okay. So, isang tanong na lang ang naiwan, Ma'am Haru. Okay, ano na kaya ang magiging standing after ng tanong na ito? Okay, so wag na nating patagalin, ano? So, for our 20th question, or last question of the difficult round. Okay, so given the figure, what is its multimeter reading? So given the figure, what is its multimeter reading? 6.8 volts, 9 volts, 34 volts, or 170 volts. Okay, zoom ko lang para yung mga audience natin, kung gusto nilang sumabay sa ating mga kalahok na sumagot, yan, so you can use the comment section. Ma'am Kix, tamang-tama itong ating last question. Kasi 'di ba, yung multimeter na gagamitin ng ating mga grade 11 students sa kanilang work immersion ay yung kanilang magiging best friends sa pagto-troubleshoot or pag-maintain. Uma-assign man sila doon sa parte na pagto-troubleshoot sila ng mga machines, 'di ba? Yes, Ma'am Haru, yan ang pinaka-basic tool na hinahanap lagi kapag ikaw ay electrician, electronics technician, or isang mechatronics technician. Tama po ba? Yes po, Ma'am Kay. So dapat alam na alam ng ating grade 11 students kung paano gumamit ng multimeter. So meron tayong 3 scale reading dyan, di ba, Ma'am Kay? Yes, So we have Ma'am Haru. resistance, voltage reading, and then current reading. So
Ano kaya itong pinaparid natin, ano, ma'am? So yung setting natin nasa 50 volts DC. Okay, so mukhang nakapagsagot lahat. Hintayin lang natin yung ating timer at malalaman na natin kung sino ang mananalo, Ma'am Keys. Sa ating First Cup Technology Quiz. For ating mga grade 11 students. Ayan na. Dididin. Okay, so nangunguna pa rin ang Magalang. At ang tamang sagot ay 34 volts and 13 sa ating mga kalahok ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, Ma'am Haru. Ma'am Keys, go on. Go on. On and Okay. on. So for our, ito yung mga list of participants natin and their points. Okay, corresponding points. So for our third place, we have Malikhain. Okay, siya. Palakpakan nyo naman yung section nyo, Malikhain, third place. Ako nang papalakpak para sa kanila, Ma'am Keys. Dinig mo ba? Opo, dinig na dinig namin. Dinig na dinig ng lahat ng audience, ma'am. Wala akong sound effects eh. Yan, oh. Okay. And for our second place, we have Masigasig. Yay! Okay. And the first place, we have Magalang. Okay, so sino sila? So from Malikhain, we have Ken. So sa Masigasig, si Rose Malin. Tama ba? Kasi tuldok-tuldok na lang to. Okay, then Magalang is si Joy. So congratulations po sa lahat ng winners. And sa lahat po na nag-participate, salamat po. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa ating First Cup Technology Quiz Bee this afternoon. Congratulations again sa ating mga participants, lalong-lalo na sa tatlong nanalo ng ating Technology Quiz Bee. So, Malikhain, Masigasig, and Magalang. Okay, ready na kaya yung ating mga winners para sa audience question? Sa tingin mo, Ma'am Haru? Nagtatanong na nga, Ma'am Case, yung ating grade 11 students kung sino kaya yung mga winners. Okay, so malalaman na natin. Pero bago tayo pumunta sa winners ng audience questions, so bigyan lang natin sila ng konting update with our First Cup events. Ano? Okay, so for the ML tournament update, yan. So kahapon, May 20, diba naglaban ng Masikap at Matapat? Okay? Ang susunod na game will be May 25, Masinop versus Magalang. Okay? And the next game is May 27. Okay? So nag-aantay na lang actually yung Matapat sa May 27. Ayan. Kung Okay, sino so yung matatalo ng Ma'am Case. Yes, kung sino yung matatalo sa May 25. Okay? Then after po nun, ang last game natin will be on June 3. Okay, so kung sino yung mananalo sa May 25 at sa May 27. So kung manalo man yung ating nasa winner's bracket, so twice to beat po yun. Tama po ba, Ma'am Haru? Yes po, Ma'am Case. So pag naglaban yung sa loser bracket, tsaka dun sa winner bracket natin, so twice to beat dapat yung ating nasa winner bracket. Okay, so excited na ba kayong malaman kung sino yung mga maswerteng nanalo sa audience questions? Na magkakamit ng tig sa 10 first cup points. So mag-uwi kayo ng karangalan sa inyong section. Yun. So kahit paano, nakatulong tayong makapag-add ng puntos sa ating section. Okay, ready na ba kayo? Ready ka na rin ba, Ma'am Haru? Alam mo, Ma'am Kiss, kanina pa excited itong si Jerwin eh. So tignan natin. Okay, so tingnan na natin ang resulta.
Okay, so we have J.M. Bernalo from Matatag. Okay, so siya yung una nakatama ng question number 1. So si Jomila Lubo ng Matapat. Okay, so sa question number 2, same pa rin nung question number 3. Okay, so siguro mabilis mag-type si Jomila, no? Okay. At same time, si question number 4, si J.M. Bernalo ulit ng Matatag. Okay, so siguro nagpapaunahan si J.M. at si Jomila. At ang panghuli, si Jade Luis ng Matapat. Okay, for question number 5. Okay, so Jade. So all in all, Ma'am Case, dalawang section yung unahang makasagot doon sa ating audience questions. Siguro nagsagot din yung iba. Nakikita ko naman nag-answer sila. Kaya lang talagang mabilis lang itong Matatag tsaka Matapat. Yes So po, dahil ma'am. So, tigta 10 points to. So ilan yung total natin, Ma'am Case? Okay? So, si Tatag, so 10 points plus 10 points, you have 20 points. Okay? Si Matapat, you have 10 points plus 10 points plus 10 points, you have 30 points. Humahabol ba ang Matapat? Congratulations sa po. mga winners ng audience question. No? Patuloy lang kayong mag-participate para makakuha din kayo ng puntos sa ating first cup competition. Okay, so meron pa po bang mga additional na announcement? Okay, so announcement lang doon sa mga winners. Hanapin po natin yung pangalang Ryan Nolyal. Joke lang, Sir Rai. Okay. Para po sa inyong mga load. Maraming salamat sa pagdalo sa ating Technology Quiz Bee ngayong Friday, May 21, 2021. Ma'am Case? At salamat din po sa lahat ng mga naging kalahok natin. Yan. So kung ano man po ang naging resulta, sana nag-enjoy po tayong lahat. Okay. Keep safe, everyone.